Hi tita, 56 female po ako at kasal sa isang 58 male mula noong 1992. Mayroon kaming 2 anak na nasa hustong gulang na at nakatira sa ibang bansa. Simula noong 2016, naging walang buhay ang aming kwarto matapos ang ilang malalaking di pagkakaunawaan. Ang asawa ko ay hindi na kayang patigasin ito para sa akin dahil sa ED or erectile dysfunction at halos palagi akong natatapos sa pagbibigay sa kanya ng handjob hanggang 2016 at ilang beses pagkatapos noon na wala namang kapalit para sa akin. Bumagsak ang libido ko matapos ang menopause. Mga 2 taon nang nakakalipas, tinanong ako ng asawa ko kung maaari siyang makipagrelasyon sa iba o buksan ang aming kasal para matugunan ang kanyang pangangailangan. Sinabi ko sa kanya na hiwalayan na lang ako at gawin niya ang gusto niya. Hindi naman kami naghihikaos. Ang mga anak namin ay maaayos na ang buhay. Madalas na umiinit ang kanyang ulo kapag nasa bahay kami pagkatapos ng trabaho. Kahit sa maliliit na bagay at medyo manipulative. Sinabi niya na hindi niya ako hihiwalayan. Pakiramdam ko ay isa siyang narcissist. Pero noong November 24, nalaman kong patago siyang may karelasyon sa opisina simula noong 2023. Kahit lumipat kami sa ibang estado para sa trabaho, patuloy pa rin silang nagkikita sa video call at ginagawa ang mga bagay na yon. Pakiramdam ko ay nakakadiri at walang respeto ang ginagawa niya sa akin. Na pinili niyang maging palihim at mapandin lang. Gayong binigay ko naman lahat sa kanya ang kalayaan para mabuhay ayon sa gusto niya. Pakiramdam ko rin matagal na niya itong ginagawa mula pa noong 2016 at sawa na ako. Nakita ko rin sa cellphone niya ang Tinder. Malamang para sa casual hooks up dito sa lungsod kung saan kami nakatira. Hinarap ko siya tungkol dito at itinatanggi niya ng buo pero kalaunan may umamin sa ilang matapos kong ipadala sa kanya ang mga screenshot ng usapan nila pati ang mga malalaswang larawan ng babae. Ngayon, wala siya rito pero plano ko nang makipagdiborsyo para mabuhay siya sa paraan na gusto niya. Sobrang nasasaktan ako sa walang galang at kawalang hiyaan niya habang nananatili sa kasal na ito. Lalo na't handa akong maghiwalay ng walang sama ng loob para lang magawa niya ang gusto niya. Paulit-ulit kong hiniling na maghiwalay na lang kami ng kwarto pero hindi rin niya matanggap yun. Pakiramdam ko ay nilalapastangan niya ang higaan namin mag-asawa. Dahil 3 na kami dito, halos buong taon noong nakaraan, hindi na siya emotionally invested sa relasyon namin. Puro sarili niyang pangangailangan at gusto lang ang iniisip niya habang pinababayaan ako ng tuluyan. Patuloy silang nagpapalitan ng matatamis na salita sa kanyang kabit. Pakiramdam ko ay sukang-suka na ako at gusto ko nang tapusin ito. Ako ay isang independent wife and working at may ilang taon pa bago magretiro. Posibleng may pension na rin. Kaka-retire lang niya at siya ay isang pensyonado na. Mayroon pa kaming 20 years ng magandang buhay na natitira. Hindi ako humihingi ng awa. Pakiramdam ko lang ay manhid na ako sa ginawa niyang panlilinlang. At hanggang dito na lang, tita. Thank you sa iyong entry. Madami ngayon ang nagsastruggle talaga sa divorce. Pero pag-isipan niyong mabuti, siguraduhin mong ito ang tamang desisyon para sa inyong dalawa. Subukang pag-usapan ng maayos ang mga issue ng iyong mag-asawa. Kung may posibilidad pang maisalba ang relasyon, maaaring subukan ang marriage counseling o paghingi ng gabay mula sa isang spiritual na pinuno o sometimes you will see them in churches or kung meron kang kinabibilangang simbahan. Number 2, huwag ka din padalos-dalos mag-isip. Huwag gawing desisyon ang hiwalayan dahil lamang sa bugso ng damdamin yung mga bagay na yan. Bigyan ng sarili ng sapat na oras upang pag-isipan to ng maayos. At sigit sa lahat, humingi ng suporta, makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya o isang tigapagpayo upang matulungan kang makayanan ng sitwasyon. At kung ikaw ay may Bible study group or church community,
maaari kang humingi ng panalangin at gabay sa kanila. Actually, those people makakatulong talaga sa pinagdadaanan mo ngayon. At huli, unahin ang kabutihan ng mga anak. Pero nabanggit mo nga, no, they are already adult kids. Kung may mga anak kayo, siguraduhin mong sila ay hindi magiging biktima ng sitwasyon. Iwasan ang pagsisiraan sa harap nila. Kung ano man yung mga napag-usapan, hindi natin kailangang sirain ang asawa natin in front of our kids. Ayun lang, ito muli ang inyong tita na nagkikwento. Follow for more.